morning, Philippines! Mga kabombo, muli na naman tayong magkakasama sa panibagong kabanata ng ating segment na Buhay sa Ibayong Dagat. Kung saan ating itatampok ng iba't ibang karanasan ng mga overseas Filipino workers na tiyak nating mapagkukuhanan ng inspirasyon at aral sa buhay. Ating tunghayan at panoorin ang tampok na Bombo International News Correspondent sa linggong ito. Minsan, darating sa buhay ang mga pagkakataong kailangan mong magsimula muli. Kahit papakiramdam mo ay malapit mo nang maabot ang iyong pangarap. Maaring parang sayang ang mga taon at pagod, ngunit ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Sapagkat ang bawat pagliko at paghinto ay bahagi lamang ng mas malaking plano para sa iyo. Maaring iba ang landas na tatahakin mo, ngunit tiyak na may nakalaang tagumpay para sa taong patuloy na lumalaban. Ganyan ang naging kwento ng ating tampok na Bombo International News Correspondent sa Illinois, USA na si Sir Jay Corrales. Mula sa tahimik na bayan ng Mangaldan, Pangasinan, nagsimula ang pangarap ni Sir Jay. Sa University of Pangasinan, Information Technology o IT ang kursong kanyang tinatahak. Malapit na sana siyang magtapos sa 1 taon na lamang, ngunit dumating ang pagkakataong mag-migrate sa Illinois, USA. Mabigat ang desisyon pero pinili niyang sumabay sa agos ng buhay dahil mas malaking bagay pala ang naghihintay doon sa kanya. Pagdating sa Amerika, lahat ay tila back to zero. Ang mga plano sa IT ay napilitan ng bagong direksyon sa mundo ng sining. Pinili ni Sir Jay na mag-aral ng arts, photography, visual arts, at paggawa ng aktwal na obra at kamakailan lang nakapagtapos siya sa bagong larangang ito. Aminado si Sir Jay na mahirap tanggapin na iniwan niya ang halos tapos ng degree sa Pilipinas. Minsan sumasagi sa isip niya ang panghihinayang, lalo na kapag naiisip ang mga taong nakasabayan noon na ngayon ay matagal nang nagtatrabaho. Pero sa halip na magkulong sa pagsisisi, pinili niyang laging humanap ng solusyon sa bawat problema. Para sa kanya, walang saysayang pagtigil sa nakaraan. Mas mahalaga ang pag-usad, ang pag-abante, paunti-unti man, ngunit sigurado. Dala niya mula sa Pilipinas ang kaalaman sa wikang Ingles, isang malaking tulong sa unang trabaho niya bilang cashier. Doon niya nahasa ang vocabulary at communication skills. Napansin din niya ang malaking kaibahan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kailangang magsikap para makakuha ng grado. Sa Estados Unidos naman, halos bini-baby ng mga guro ang mga estudyante para lang makapasa, bagay na sobrang ikinagulat niya. Sa kabila ng mga stereotypes na naranasan ni Sir Jay ang kabaliktaran, walang racism sa kanyang paligid. Sa Illinois, bukas ang mga tao sa iba't ibang kultura. At kahit hindi siya fluent sa Ingles, pinipilit siyang intindihin ng mga kausap nito. Sa maliit na lungsod na tinitirahan niya, mas malapit-lapit ang komunidad ng mga Pilipino. Nagtitipon sila sa mga events, lalo na tuwing Pasko at may mga kaganapan. Ngayon si Sir Jay isa ng creative producer sa isang news TV station kung saan siya mismo ang nagfi-film ng mga patalastas at segments. Ang mga kasanayang natutunan niya sa Pilipinas ay nagsilbing matibay na pundasyon para magtagumpay sa Amerika.
Para sa kanya, ang pag-iwan sa isang halos tapos ng pangarap ay hindi kabiguan, kundi pagliko sa ibang landas. Isang landas na nagdala sa kanya sa mas makulay na canvas ng kanyang buhay. So, I'm Jay Corrales, and way back then, before like 1999, since I was born, hanggang 2018, bali nakatira ako sa Mangaldan, Pangasinan, specifically Anolid. So, and then 2018 nag-migrate kami sa Western Illinois. So that's Quad Cities, like in Illinois. So parang pagitan siya ng Iowa tas Illinois. Unfortunately, muntik na. So bale, third year ako nung before I turned 18. And since yung parents ko is nasa USA and they have to get us, parang kailangan nila kami i-petition. Umalis ako ng Pilipinas before ako nag fourth year and before graduation. So bali nung pagdating ko dito, when I applied for college, I have to go back to zero. So bummer, but nung nasa Pilipinas ako, IT ako. So para siyang IT siya pero hindi siya traditional na, networking or troubleshooting. Yung IT kasi pwede ko masabihin yung school. Yung IT kasi sa UPang noon, yung IT sa University of Pangasinan noon, parang more focused siya for computer science. So aside from networking troubleshooting, mas marami kaming courses for animation and software engineering and coding, web development. So yung curriculum ko is based on focused on animation. So we're called animation majors. And then nung nag-migrate ako sa Amerika, bale back to zero, unfortunately. Tapos ang kinuha ko ng career is under art. So basically photography and printmaking and painting, para siyang BFA in fine arts. So sobrang nag-shift yung focus back from coding to making actual art. So bali yun, nag-spend ako for 2 years pabalik-balik computer science art. And then I decided to just focus on art, tapos yung minor ko is computer science. So meron pa ring strand ng computer science yung course ko ngayon, call it minor sa US. Tapos ang basically major ko is graphic design. So yeah, so working na ako ngayon, thank God. Nag-graduate ako last May lang. Major in graphic design, minor in computer science. So this May lang. It took me since 2015 ata ako nag-start ng college sa Pilipinas eh. So parang almost 10 years span din pag pinagsama-sama mo lahat. So yeah. Pag back to zero, parang lagi mong iniisip yung 3 years na parang experience mo. Sayang, isang taon na lang makagraduate na ako. Pero ang pinakamahirap, I guess, is yung pagsi-second guess sa sarili mo, if kaya mo bang i-graduate ulit to ng panibagong 4 na taon. Tapos, syempre panghihinayang kasi 1 year na lang makagraduate na sana ako. Parang pinaka-struggle din is yung parang tinatamad ka na. Sometimes you feel old para tapusin yung isang degree kasi 'di ba 4 to 5 years, depende. So yun, parang nilock in ko na lang yung sarili ko para mag-isip for the long term. I guess yun yung parang naging solution ko, so just look far ahead of time. So bale nung nag-start ako back to zero, as in talagang wala. Alam ko lahat ng pinag-aaralan namin. Gusto kong i-advance, parang di ba pwedeng mag fourth year na lang ako, alam ko naman na lahat to. Tapos Yes. I guess you can call that a struggle,
yung struggle na yun is what taught me to, be open sa kung ano yung natatanggap ko na knowledge. And that actually made me a better, a better artist, better human being in general. So, yeah, that's it. Una, parang, syempre, ma-homesick ka, parang, ang pinaka-solution doon is, umuwi ka lang ng Pilipinas. Tapos yung parang mental battle mo na, sarili mo sa, pag-aaral is to, para sa akin kasi parang mas practical ako mag-isip. So kapag meron akong problem, as a software engineer, parang kailangan mo ring gawan ng solution agad. So kapag nahihirapan ako sa ganitong bagay, mag-iisip ako ng solution sa bagay na yun. So ang ginagawa ko lang is nag-advance reading ako, ganito ganyan. Tapos, ano mo lang, parang i-train mo lang yung sarili mo na be in that moment. Tapos, wag mong isipin yung nakaraan, wag mong isipin yung maging future. Of course, yung future, given na yan. So, para sa akin, hindi ko na lang iniisip yung nakaraan, yung mga sayang. Hindi ko iniisip yung mga what if ganito, what if ganyan. Hindi ko iniisip yung mga sana ganito na lang. Kasi, pag iniisip mo yun, parang parang mas hinihila mo lang din sarili mo pababa. It's gonna be a struggle, of course, that's given. Pero kapag mas pinili mo yung route na yun kasi mas mas fruitful, kumbaga. As Filipinos, or actually, tayo na parang tinuturo yung English language sa diba? From what? Kinder? Simula kinder, parang nag-aaral na tayo. A is for apple, B is for ball. So nung nag-migrate ako dito, I was 18 years old. And syempre, hindi naman araw-araw nag-i-English, kaya may English knowledge pero hindi ako makapagsalita. So I got a job as a cashier. Nagkatrabaho ako as a cashier. Tapos doon ko parang na practice yung English ko. And then I went to from being a cashier, I went to as a pharmacy technician. So bale kami ng mga gamot, ganito ganyan. So doon ko na practice yung vocabulary ko, yung pag-build ng knowledge doon. So yung English skills, English communication skills ko parang doon nag-boom. Tapos since sa Philippine education parang mas focus tayo sa tawag dito? Mas focus tayo sa parang academics ganon. Hindi na ako nahirapan mag-translate, hindi na ako nahirapan magbago ng way ko ng pag-aaral. Kasi sobrang competitive natin sa Philippine education, parang pagpunta mo ng US parang andali eh. Kasi dito sa US, parang ini-spoil kayo ng teacher. So pag may kailangan kayo, nire-remind kayo. Pag may na-miss ka, tatanungin, bakit mo to na-miss? Pwede bang gawin mo ulit para magka-grade ka? Kasi di ba, pag sa Pilipinas, pag college tayo, pag na-miss mo yung isang subject, ikaw dapat ang humabol sa teacher. In a way, mas maganda yung parang pagbe-baby nila sa mga students kasi gusto nilang matuto yung student, pero yung tough parenting type ng teacher sa Pilipinas is parang what made me headstrong para sa US educational system. So I was really parang ang pinakamahirap lang is yung pakikisama mo kasi Englishera yung mga kasama mo. Pero parang parang sa isip mo siguro parang mahirapan ka kasi meron parang unconscious bias na parang baka hindi ka nila tanggapin kasi hindi ka nagsasalita ng language nila. Pero in reality, mas tatanggapin ka nila actually kasi diverse ka, kasi kakaiba ka, kasi parang bago ka sa paningin, and hindi naman lahat ng tao dito parang racist, ganito, ganyan. Lalo na kapag nasa small area ka, mas tanggap ka pa actually. So, it's not much a struggle unless you, unless mag-delve ka into it,
um, kaya kong makisama sa ibang tao. Siguro part na rin siya ng pagiging pagtatrabaho ko sa retail system, pharmacy technician. Lagi ako nakikipag-usap sa tao. So parang nasanay ako na makapag-usap ng English sa ibang tao. So bale and also fortunate enough na parang art student ako and parang well known as an art student na parang mas less, hindi naman less racist kundi parang mas tumatanggap sila ng ibang lahi kasi mas open-minded sila. Parang if you go into politics, parang left-leaning sila kumbaga. So parang mas open sila sa diversity, mas open sila sa for example, they don't care if you're white or black or Latino or Hispanic, whatever. They treat you as a human being. And also nakakatulong din na parang mas yung mga Amerikano kasi mas open sila kung madaanan mo lang sila, makikipag-usap sila, parang hey, how you doing? I'm fine, I'm good. You? Yeah. Tapos yun lang, parang 5-second conversation, lagi silang open makipag-usap. So sobrang na-enjoy ko yung trabaho ko ngayon. I work in WRDW TV. So news TV station siya, so more on balita, ganito ganyan. And I work as a creative producer. So bale kami yung nagfi-film ng mga patalastas, kami nagfi-film ng mga segments ng TV. Tapos yung mga ka-work ko parang similar mindset, similar field, kaya mas na-enjoy ko. And iba yung feeling kasi na parang kumikita ka ng pera gamit yung talent mo, compared sa kung kunyari nasa pharmacy field ako, which is hindi ko naman talaga field, parang pinag-aralan ko lang para mas malaki yung kita. Mas okay siya. Kasi parang pag nagko-collaborate kayo, may maisip kang idea, alam ng isang tao, hindi katulad ng pag nasa university ka na parang alam mo yung ganito. Minsan mahirap maghanap ng kaparehas mo mag-isip pero pag nasa environment ka na kung saan yun yung field mo, yun yung parang best job ever. Considered siya as South, one of the South states in America. So bale, as a Filipino, parang yun, same barrier pa rin, parang language barrier pa rin yung parang pinaka problema kasi I'm not fluent enough to direct para mag-direct ng instructions. Pero as someone who experienced that firsthand, parang mas lalo kong parang pag nakikipag-usap ka sa mga Amerikano tapos binibigyan mo sila instructions tapos napapansin nilang hindi ka fluent, ganito ganyan, parang mas tinatry nilang intindihin ka, parang you're privileged na parang tinatry nilang intindihin yung sinasabi mo kahit parang hindi siya nag-make sense. Minsan may mga moment na gano'n, pag under pressure tapos kailangan mo mag-direct, parang iibahin mo yung kaluluwa mo . So yun, pinaka-struggle is yung language, pero yung talent as a Filipino, and I'm pretty sure kahit sinong Pilipino na galing sa Pilipinas tapos magtatrabaho dito, kung fluent sila English, or kahit hindi naman fluent, sabi mo 50% fluent, mas mangingibabaw kasi yung talent nila kasi mas Filipinos are known as hard workers. Okay, so yung Filipino community dito, let's go to the Filipino community sa Illinois. So basically parang meron silang pagtitipon-tipon tuwing Christmas and like Thanksgiving, and nung meron akong art exhibit nung pag-graduate ako ng college, meron akong nagka-art exhibit ako tapos inimbitahan ko yung mga Filipino na pumunta. So merong mga maliliit na Filipino nasa town. Pag nasa town ka lang, kunyari Mangaldan,
kokonti lang yung mga Filipino. So, bale, sila yung parang maasahan mo na, uy, pahiram naman ng gantong tool mo, kumbaga ganun, no? So, sa smaller cities, I think mas okay mas okay yung Filipino community. Unfortunately, pag nasa big city ka, minsan yung Filipino community pa yung parang masungit, ganito, ganyan, you know? Malayo ako sa Jollibee, so bale, nami-miss ko yung Jollibee, of course. Pag parang given yan as a Filipino pag nag-migrate ka ng US, lalo na sa maliit na Filipino community. Pag hindi ka nasa California, pag hindi ka nasa Florida, parang mahirap eh. So luckily nasa Chicago ako. Malapit sa Chicago, parang 2-hour drive away yung Jollibee. So medyo okay yung drive. Pero pinaka nami-miss ko is Filipino food, tapos yung beaches. Pag andito ka, kailangan pa bumiyahe ng 5 oras. Lalo na pag nasa gitna ka ng Amerika, kailangan bumiyahe ng 5 oras. So yun parang outdoors and yung mga tropical fruits and mga Filipino food. Kasi iba yung lasa kapag pumunta ka ng, pag nasa Pilipinas ka, tapos kumakain ka ng Filipino food. Iba yung parang essence ng food sa Pilipinas. Iba yung soul, kumbaga, ng food sa Pilipinas. So dito sa US, meron mga Seafood City, merong mga Jollibee and Max, like mga restaurant na yun, merong mga Jerry's Grill. Pero compare mo yun sa soul ng food sa Pilipinas, sobrang iba siya eh. So iba pa rin kapag pumunta ka ng Pilipinas to experience that compared sa ma-experience mo yun dito. So, I feel bad for PhilAms na mga dito kasi hindi nila ma-experience. They probably can't relate sa sinasabi ko, pero iba kasi, 'di ba, pag nasa Pilipinas. So bale, be strong, hindi ka as an immigrant, lalo na sa panahon ngayon, sa political environment ngayon, kailangan maging malakas, maging matatag, lalo na sa mga, I don't want to be too political, pero with Trump's administration, sobrang lala ng discrimination against ibang lahi. You can be a Mexican, you can be a Filipino, you can be any na parang lahi, and you can still be deported kahit na meron kang proper documents. I'm not fear-mongering, pero we're fortunate enough na yung mga Amerikano is standing behind us, or like, parang they stand with us. So parang yung community ng immigrants and ng mga parang Americans in general, sobrang tindi, sobrang parang tinutulungan nila tayo na parang maging malakas sa sitwasyon nito. So and another advice is to makipaghalubilo ka lang. You can be intimidated by their parang puti English dapat ganito ganyan, pero hindi mo naman kailangan ng perfect English para maintindihan ka eh. So be confident lang sa kung sino ka, sa kung anong kaya mong gawin, tapos you'll grow, you'll grow as an American. So yeah, gusto ko nang batiin yung girlfriend ko nandyan, si Janica Francisco. We've been together for like 3 years now. So bale, umuwi ako in 2022 to see her. Tapos yun, parang siya lang naman yung naiisip kong pinaka. Tapos family ko na rin, syempre, Corrales and Molina family. Mga kabombo, ating natunghayan ang karanasan ng ating tampok na Bombo International News Correspondent sa kanyang buhay sa ibayong dagat. Naway naghati dito ng aral sa atin at mapagkuhanan ng inspirasyon. Muli mga kabombo, isang mapagpalang umaga at araw ng linggo para sa atin lahat. Magsama-sama tayo sa susunod na linggo at abangan kung kaninong buhay at karanasan ang ating itatampok. Kami ang inyong nakasama, Bombo Nicolo Piranya at Bombo JB Zarcilia. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines!